Kaya pala, hindi po natin nababago kasi pag may operation, malinis kasi tinitimbrehan kayo. Sir, masikip kasi sir. Eh, masikip din po yung lalakaran ng tao. Hindi lang kasi kayo nagtawag, sir. Diyan lang naman bahay namin. Ay, hindi po kami magtatawag. Hi everyone! May mga kababayan tayo na ginawa ng tindahan ng bangketa at parkingan ang ilalim ng tulay. Sa video na ito ay panoorin natin ang pagsasaayos ni Sir Gabriel Go at ng MMDA ng bangketa at mga illegal parking sa ilalim ng tulay. Panoorin natin ang video na ito. So, magandang umaga po. No? It's 10 in the morning. So, we're back here in Taguig. Specifically dito po sa service road ng C5. We're going towards Bayani. No? So, ito po ay follow-up operation. Well, kahit wala pong complaint, binabalik-balikan po natin ito since it's a service road. And yung Bayani Road naman po, it's a complaint area. Then afterwards, we have another barangay request. Diyan naman po sa may Santa Monica Bridge towards Loton naman po yun. Itong trapalang tindahan ay sinakop ng bangketa at delikado sa mga naglalakad. Tingnan nyo kung may laman. Pag may laman, pasok nyo doon yun. Hugutin nyo na, hugutin nyo. Kung walang laman, kunin nyo. Go, go, go. Ang tindahan naman ng isda na ito ay nakapwesto sa mismong bangketa. Yung iba, itambak nyo sa loob nila kung sa kanila. Silungan po ng ano yan? Hindi, ng ano po? Ito po, silungan po namin po. Saan po ba kayo? Babantay po ng basura. Basura. Problema kasi, tinatambayan eh. Natatambayan eh. May gulong sali. Ay, may ano rin, may kahoy. Nagkalat naman ang gamit ng junk shop na ito at nakapwesto sa bangketa. Boss, pakilinis ha. Sige po sir. Huwag kayo lalagpas dyan sa posting bakal. Dapat wala yan, malinis dapat. Sige, sa susunod ha. Si Kuya naman ay nagtitinda ng isaw sa gilid mismo ng kalsada. Kaya nagkukos po kayo ng traffic. Masikip na po, nandiyan pa po kayo sa gilid. Pakialis nyo po na yan. Sa susunod po, kukumpiskahin namin lahat ha. Ang paresa naman na ito ay inakyat sa bangketa at doon nagtitinda. Baka pwede pakilipat na lang po. Tulungan nyo na nga para mabilis. Yung tungtungan na kahoy, kunin nyo. Isang tindahan naman na lumpia ang dahilan ng traffic dahil upang makabilis sa kanya ay nagpa-park sa kalsada. Kabila sir. Yan o. Kunin nyo rin yung lamesa. Kuya, bawal po kasi kayo sa bangketa. Katihan yung lamesa doon. Hanap po kayo ng pwesto na hindi po kayo nakakaharang sa bangketa. Kasi tulad po niyan, bibili si Kuya, paparada siya sa kalsada naman. Sir, sandali lang. Sige po, sige po. Kasi ang kaibahan dito, bukod sa nakaharang na sa bangketa, yung mga customer. Yung kotse, pag bumili yung customer, they will cause traffic kasi nga, yung sasakyan, paparada sa kalsada. Boss, nauusog ba yan? Paalis na ha? Pakinggan naman natin ang paliwanag ni Sir Gabriel Go kung bakit kailangan alisin ang mga nagtitinda sa bangketa. So mapapansin nyo, may vendors tayo na nakaapak or obstructing the sidewalk. So hindi lang po sidewalk ang nahaharangan yan, but also it causes congestion of traffic kasi yung mga customers na bibili, wala naman pong parking. So, ang mangyayari niyan, they have to stop on the roadside para bumili po at kumain. So,
Double whammy po yan. Nakaharang na ang bangketa, may obstruction pa po sa kalsada. May nakalagay pala, no parking this side. Ginawa namang parkingan ng mga manggagawa ang bangketa dahil masikip daw sa loob nila. Anong oo? May driver o walang driver? Walang driver. O, pakialis mo na. Pasok nyo na lang kaya sa loob. Sir, masikip kasi sir. Eh, masikip din po yung lalakaran ng tao. Bangketa po kasi to. Yung nakakulambo, kanino? Yan, sa loob nyo na lang iparada. Huwag lang din sa labas. Ang sasakyan naman na ito ay walang driver pero nakapark sa bangketa. Tikitan nyo na, umpisaan nyo na yan. Bon. Nasaan kaya may-ari niyan? Wala? Wala? Paikot ka na isang tow truck, yung malakas. Yung malakas ang winch. Land Rover to eh. Skog, ano pang hinihintay natin dyan? Okay na eh, may driver na. May driver na. Ginawa namang parkingan ng mga motorista ang ilalim ng tulay. Apat sa loob. Eskera. Kusog ka. Pag maninigat ka sa kabila. Sinabi ko na Patasanay ka sa sinabi ko kasi na Wala rin siya paparkingan, tututusin. Sige. Kasi barangay din po ang nag-request eh. Tapos nakaparada rin. North side po, north side ang nag-request. O kayo sa inyo po yung nag-request. Yes, sir. Pasensya na po kayo pero ni-request po ng barangay lahat pati ito eh. pati na ito, hindi Opo. na sa one side. Wala na po. So, hindi na kami Opo. Yun po yung ni-request. Actually, yung pinadalang mga litrato, ito po lahat yun. Sige pa. Opo. Kasi parang meron... Last time, dapat di mo na tinikitan ngayon kasi di ba yung last time pinayagan naman dito? Hindi po. Kasi nag-usap po ang LGU, sabi nga nila, gagamitin na po nila itong areas na to. Kasi tulad po niya, merong medical center, di ba? Yung parang diagnostic. So, ni-request po nila. Sige po. Oo. I-inform ko na lang din po yung... Sige po, ha? Pero sa tingin ko yung mga kotse, hindi naman sa ano eh. Hindi naman po. Oh, motor lang sa atin. Motor lang talaga. Akala ko kasi, dahil nung last time, di naman ginalaw pagkatapos ng operation. Akala ko at least, mabibigyan ng warning itong second time. Kasi ibang may mga personnel. Parang last time kasi, parang 3 beses kami pumunta. Parang nasabihan na namin na bawal. Opo. Opo. So hindi ko lang sigurado kung na-relay yung info sa loob. Sige po. Ha? Pasensya po. Opo. Sige, Ano sir. na eh, may papel, na. Barangay na. Opo. Sumulat. Opo. Ang ginang naman na ito ay hindi daw sila nasabihan. Pero kahit saan pa natin tingnan ay mali ang mag-park sa ilalim ng tulay. Skog. May mga lamesa dito sa gitna. Hindi naman sir, huwag nang hilahin namin sir. Ako, lumagpas na po kasi yan. Hindi man kasi kayo nagtawag sir, dyan lang naman bahay namin Uy, sir. hindi po kami magtatawag. Sige na, Hindi po sir. namin trabahong tawagin at hanapin. Hindi naman sir. Hindi po, kanina pa po kami dito, kaya nga po nabakalan na po yan. Ibig sabihin, wala po lumabas na driver. Andiyan ako kanina. Yan lang naman yung asawa ko sir eh. Sige na sir, bakit kayo Pasensya ko eh. Ang tanong ko, nung dumating po yung enforcer, andyan po kayo o wala? Nandyan po ako sir. Ako Andyan? Andyan ka nung dumating kami? Wala po, kasi nandito ako nakatayo. Kasi ako sir, nagtrabaho ko sa masa. Kasasabi lang po ng misis nyo, galit po kayo sa loob. Ibig sabihin, wala po kayo dyan. Nandyan siya po sir, kasi kadarating ko lang sir. kaninang bakal eh. Wala pang bakal sir, dumaan kami sir eh. Sir, kasi po, meron po tayo tinatawag na protocol na 5 minuto pag lumagpas po at wala pong driver, walang naman lisensya. nagtawag, sir. Hindi po namin trabaho magtawag po. Sorry sir, yun na, May sir. lisensya po siya, di ba?
So alam po niyang bawal paradahan ang ilalim po ng tulay. Nasa Republic Act 4136 po 'yon. Na ang mga tulay po ilalim bawal pong pinaparadahan. Yan siya nagparada, sir, kasi Hindi po, Nay. yan po ang bahay namin. Hindi po, may litrato po. May litrato po 'to. Na kasama po 'yan sa complaint. Teka lang po Ito naman pong lalaki ay ayaw sana ipato ang sasakyan, pero pinaliwanagan ni Sir Gabriel Go. Boss, wag mo nang gagalawin. May ticket na po yan, sir. May ticket na po, towed na po 'yan. Nandito naman po. Kanina po kami dito, wala po kayo. Kararating nyo lang. Kakita ko lang, tumawid po kayo, tumakbo. So more than 5 minutes na po yan na walang driver. Ha? Ano? Wala na po, sir, kasi lumagpas na po eh. More than 5 minutes na po yan. Ang dami na po naming naialis. Pasensya na po, kasi kung pagbibigyan kita, pagbibigyan ko lahat po to. Wala naman, no? Sino po ba? Ha? Sino po ba? Ano sino po? Ayun yung may-ari, oh. Ako na lang po. Hindi po, boss. Saka hindi naman to first time. Matagal-tagal lang, hindi lang to nabalikan din. Eh ngayon, sumulat po barangay nyo. Saka hindi po kayo taga Northside eh. Taga doon kayo sa kabila. Ba't po kayo dito nakaparada? Oh, dapat. Bawal po kasi yan, ha? Maya-maya ay bumalik ulit itong ginang dahil hindi maintindihan na bawal parkingan ng ilalim ng tulay. Saan po yan dadali? Tumana Marikina po. Sa Marikina? Opo. Magkano naman ang kabos? Hindi ko po masasagot eh. Lagi naman, sir. Pagkakita mo naman kami, sir. Ma'am, actually, hindi naman po ito unang beses na nag-operate. Natagalan lang bago kayo nabalikan po ulit. Kasi nga po, akala po siguro ng mga taga rito, wala nang operation. Nagbalikan na naman po kayo ng parada sa ilalim ng tulay. Paggabi lang kasi nagparada sa ako, sir, eh. Hindi po, may litrato po yan na dyan po nakaparada talaga. Pinadala po yan sa amin na meron po talaga nakapark po yan. Dito naman ay merong lalaki na nagsabi na kaya pala walang nakikitang sasakyan sa clearing operation ay tinitimbrehan pala sila ng barangay. Opo. Ay, sir. Saan po ba dadalhin to? Tumana Marikina po. Tumana. Opo. Kasi actually, sir, natamaan din po kasi. Meron po kasi yung barangay binigay sa amin na one-side parking sa mga resident dito. Eh, hindi naman po kayo residente ng Northside. Hindi. Northside po kami, sir. Kaya po yan, yung linya na yan, binigay po ng barangay sa amin. Ang problema, wala naman po update sa amin. Kasi anytime, sir, na mayroong activity dito, sinasabi nila, sir, gagamitin. Okay, lahat po kami tanggal dito. Ang problema, barangay din po sumulat sa amin. Ayun, kasi ang... Oo, kunin niya. Bali, bakit wala pong barangay, sir, na ano? May sulat po, andyan sa amin. Kasi ang kailangan lang din naman po namin, susunod naman kami sa barangay. Pero yung sinasabi niyong one-side parking na binigay ng barangay, Opo, sa kasali po doon. barangay lang nagbigay. Hindi po binigay ng city. Ang barangay po, Ng lahir eh. hindi sir, ito po. Ito po ang batas. Ito po ang patakaran. Ang parking ordinance, hindi po binibigay ng barangay yan. Ito po ay inaaprubahan ng city. Okay. Pag hindi po inaaprubahan ng city, ibig sabihin, hindi po siya, Opo. hindi po siya allowed. Bali ito dito, sir, itong side na to, hindi po talaga aprobado siya ng city. Correct. So, ang nasa sako po ba ito dito ng Taguig mismo? Opo. Okay. Ang sumulat po, ayan, barangay Northside. Wala na po, sir. Lahat po ng sasakyan, lumagpas na po ng 5 minutong konsiderasyon po. Lahat po lumagpas na po ng 5 minutes eh. Toad na po yan. Saka ito po, ulitin ko lang. Lahat tayo nakakuha ng lisensya. May seminar tayo. Republic Act 4136. Bawal paradahan ng vicinity ng tulay. Ito lang naman po yung barangay, sir. Sir, barangay din po sumulat, Northside. Wala man lang silang abiso, formality. Kasi masunuri naman kami, sir. Hindi naman kami dyan pabarangay. Hindi ko po masasagot yung sa barangay. Ang sa amin po, Every time na may sasabihin na clearing. Dito tayo, sir. Pinapatanggal mo. yun. So, yun na po. Pag may clearing, sinasabi ng barangay. Kaya pala, hindi po dati nababago kasi pag may operation, malinis kasi tinitimbrehan kayo. Hindi, one way lang. One side lang po yung parking lang po. Siguro po mag-usap kayo sa barangay dahil ang sulat po na pinadala sa amin, barangay din po. Okay, so gano'n na lang, sir. Opo. Inaano ko lang naman. Bakit wala kasama ng barangay? Hindi po naman namin kailangan magsama ng barangay kasi within Supreme Court ruling, all Metro Manila roads are under jurisdiction of MMDA.
So whether may barangay or wala naman kaso po yun. So ito talaga dito, hindi talaga ano yan. Hindi po kahit po pwede. dito. Opo. Okay. Hindi naman po pwede mag-supersede ang sabihin ng barangay sa Republic Act. Service road national po to. Lahat ng mga kalsada na sa gilid ng mga tulay, it's under national po yan. Kasi under RA 4136, within the diameter or radius of the bridge, bawal pong parking. Sa ating pong mga kababayan ay naiintindihan ko po na kailangan nyo pong maghanap buhay. Pero kailangan po nating ilagay sa tamang lugar. Isipin nyo na lang po kung lahat ng Pilipino ay nagtitinda sa kalsada ay mawawalan na po ng daraanan ng mga sasakyan. Sa una po ay isa lang po yan, pero padami ng padami hanggang mawala na ang kalsada. Ang maipapayo ko lang po ay gamitin nyo po ang social media para maibenta ang inyong mga produkto ng mabilis. I-add nyo po yung mga tao na malapit sa inyong lugar sa Facebook at iba pang social media. Tapos videohan nyo po ang produkto at kayo na mismo ang mag-deliver kung malapit lang sila. Sa ganung paraan ay hindi nyo na kailangan pumuwesto sa kalsada upang mapansin ng mga tao. Alam ko na mahirap ang buhay sa Pilipinas para harangan ng kalsada at maging perwisyo sa iba. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.